marungis, gutom at walang tirahan. Ito ang pumukaw ng atensyon ni Benji Abad o kilala rin sa tawag na Mang Urot. Ayon sa kanya, simula pa noong bata ay mahilig na siyang tumulong sa mga mahihirap dahil marami siyang mga naging kaibigan sa squatters area. Maging sa kanyang paglaki ay ganito pa rin ang tanawing bumubungad sa kanya, hanggang tuluyang basagin ang kanyang puso ng isang pangyayari. Naglalakad ako along Quezon Avenue. I was going to a party, kakain kami. Pagdaan ko sa isang restaurant, nakita ko yung dalawang bata sa labas, kumakain ng manok, katabi niya yung basurahan. So sa puso ko, nagalit ako. Sabi ko, a Filipino does not deserve to eat from the dumpster. So sabi ko, gawa ako ng paraan. So I decided na magtayo ng isang mesa every Saturday na magpapakain doon sa namamasura at saka doon sa mga homeless. Random acts of kindness lang yun. Kasama ang nooy 9 na taong gulang pa lamang na anak, nagsimula siyang magpakain sa mga tao sa kalye. Isang mesa, scrambled egg at 12 kumain ang mga unang naging saksi sa karinderya ni Mang Urot. Mula sa tulong ng mga kaibigan, kakilala at kamag-anak, naging regular ang pagpapakain ni Mang Urot sa mga tao sa lansangan. Yung self-esteem nila bumabalik. And more than feeding them, what benefits them is the feeling that someone still cares for them. Naluluha ka. Na kahit na outcast sila sa society, meron pa rin nagmamahal sa kanila. I don't want to show my soft side but for me kasi I want to do anything that I can do for the needy. Parang there's so much selfishness, indifference sa mundo. Kailangan natin ito labanan. Binisita naming muli si Mang Urot upang saksihan ang paghahanda para sa kanilang feeding activity. Nadatnan namin ang ilan sa mga volunteers at sponsors na tumutulong sa karinderya ni Mang Urot tuwing may feeding. Naroon din ang asawa at anak ni Kuya Benji. Sa aming pamamalagi, nakilala namin si Arnold, isa sa mga unang nakakain sa karinderya ni Mang Urot. Tumakas galing summer si Arnold at nakipagsapalaran sa Maynila. Ngunit tulad din ng karamihan sa ating mga kababayan, nauwi rin sa lansangan si Arnold. Namimiss ko na ang mga kapatid ko eh. Nahihirapan na ako dito sa kalye. Dumating na ang oras ng kainan. Sa pagdating namin sa lugar, naroon na rin ang ilan sa mga parokyano ng karinderya ni Mang Urot. Bata, matanda, pamilya, lahat ay matyagang naghihintay na makakain ng hinandang putahe ni Mang Urot. Sa aming pagmamasid sa kanila, tila nasa isang street party lang kami. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na makausap si Bridget, ang bunsong anak ni Mang Urot. Kung siya ang tatanungin, iba ang hiling ni Bridget para sa mga taong kalye. Sana hindi na sila sa streets na natutulog. Sana change talaga is coming. So, dapat parang mabawasan na yung mga kumakain dito. Parang dapat na sila, like us, sana umasenso sila. Unti-unti nang nawawala ang mga tao matapos makakain. Lahat ay nabusog ng gabing iyon. Sa aming paghihiwa-hiwalay, dalangin namin na hindi lamang sa pisikal na pagkain sila mabusog, kundi sila'y makakain din ng pagkain para sa kaluluwa at maranasan ang buhay na masagana sa piling ni Kristo. I salute Benji. I'm sure many people who have passed that sidewalk or that restaurant or that basurahan na area have, they saw those kids eating, and like the Pharisees in the Bible, they just chose to look the other way. But Benji saw, and he's a simple guy, and he decided, I need to do something. They called it random acts of kindness. And so I salute Benji for taking that step. And I'm sure mga barkada niya, mga kaibigan niya, even others who will see this would like to come along your side and help out because you're a doer. You saw the need and you started to do something about it. Very inspiring kasi Benji didn't only do it once. Oh, yeah. Diba? Sabi niya, every
Saturday. Kumbaga yung commitment niya talagang malalim Yeah. talaga.